Hi there mga kapatid, it's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel. But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update, and paki-like and share mo na rin. Totoong nangyari dito nga sa pagsuko ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Hindi po totoo yung nagsasabing inaresto ng kapulisan, may ultimatum, wala po. Sumuko po ng kusa si Pastor Apollo C. Kibuloy dahil nakikita niya na talagang yung mga kapulisan sa loob ng KOJC ay napakamarahas na, at yung mga members ng KOJC, kitang-kita nyo naman po yung kanilang dedikasyon, yung kanilang commitment na handang-handa. Ano mang mangyari, mamatay man o arestuhin man sila, handang-handa po ang mga taga-KOJC na ialay ang kanilang mga buhay para depensahan ang KOJC Religious Compound at higit sa lahat ang ating butihing Pastor Apollo C. Kibuloy. Mismo sa bibig na ni Torre ng PRO 11 nang galing na hindi niya alam ang detalye. Kasi kung naaresto talaga, siya yung unang makakaalam kasi marami siyang puwersa doon. Libo-libo po yung mga pulis na nakapaligid at nakakalat sa iba't ibang bahagi po ng religious compound ng KOJC. Yet wala pong nangyaring ganun. Hindi nga maidetalye, wala ngang larawan, wala ngang video na mailabas. Kaya nga ang teorya na nakikita natin dito at pinipilit pa rin nila na nakuha at kumbaga nahuli dito si Pastor Apollo C. Kibuloy sa KOJC ay para ma-justify yung kanilang mahigit 2 linggong pamamalagi dyan po sa KOJC Religious Compound, gumastos ng daang-daang milyong piso. No? Naghukay pa sila, marami pa sila mga sinira dyan para sa paghahanap kahit na negative, no? Kahit pinaglalaruan lang sila ng kanilang mga informant. No? At ang nakakapanlumo lang dito ay mismo ang presidente pa ang naniniwala na naaresto at hindi sumuko si Pastor Apollo. Grabe yung mga pagsisinungaling, no? Nuknukan ng pagsisinungaling ang ginagawa po ng gobyernong ito. Yet parang binabaliwala yung naging efforts ng AFP. Bakit sa AFP sumuko? 'Di ba? Bakit hindi sa Philippine National Police, no? So, hindi pa lang nagsasalita ang taga-AFP, lalo na yung ISAF, no? Bagamat gusto nila na parang ano lang, no? Low-key lang sila dito sa naging development nga na ito. Pero grabe yung pagmamayabang sa bahagi po ng DILG, sa bahagi po ng PNP. Pero ang katotohanan po, mga kababayan, wala po si Pastor Apollo doon at ito'y kinumpirma din ng mismong abogado. Kasi sa ilang araw, linggo na kanilang pamamalagi dyan, wala po silang nakita. No? Nung araw lang na talagang bumaba si Pastor kasi sinasabi nasa kabundukan dito po sa Davao Region bumaba at muling pumasok dyan sa compound at yun nga doon na nag-process nga para sa pagsuko po mga kababayan. Yan po yung tunay at totoong balita. Bakit kailangan na i-twist? Kaya nga, yun yung nakikita natin na parang palusot nila na, tingnan ninyo, napaka-epektibo talaga ng 2 linggo namin mahigit na pamamalagi dito na pressure. Hindi po ang ginawa nyo po. Kasi nga, ang sabi nga doon sa naging statement, no, ni Attorney Israelito Torion, batay na rin sa pakikipag-usap niya kay Pastor Apollo, dahil sa patuloy na lawless violence, hindi po naniniwala si Pastor Apollo na naaayon pa sa batas ang ginagawang pagkabayolente nitong taga-PNP, no? Dito nga sa mga pangyayari sa loob po ng KOJC, nakikita na niya na tama ngayon laging nababanggit ang mga lawless elements ngayon ay mismo yung mga law enforcer. Kasi sumusunod po sila sa utos na labag na po sa batas. Inamin na po mismo ni Torre na wala siyang kumbaga itong dyan sa paghuhukay
sa JMC, wala po siyang nakuhang permit kasi kailangan pa po yan ng permit. Dire-diretso. Tapos yung pagpapapasok ng mga sibilyan na nakasuot po ng damit na o uniforme ng pulis, marami pong mga paglabag sa karapatang pantao dyan na sinusunod din ng mga mabababang opisyal ng pambansang pulisya. Itong mali-maling order na ito. Kaya nga, ang description ay lawless na po ang nangyayari. Dyan po sa KOJC compound, no? So kumbaga dito, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit pinili ng ating butihing pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, na sumuko, no? Sumuko particular, no, sa pakikipag-ugnayan dyan sa Armed Forces of the Philippines para matapos na itong mga pangyayari na ito. Ang tanging ginawa lang po ng PNP, hinostage po nila ang buong KOJC compound, ang mga manggagawa, mga missionary sa loob po ng KOJC religious compound na kahit wala naman po dyan, pero pinilit nila po, no? Di ko lang alam, baka siguro napasubo na sila, parang ayaw na nilang umalis. Kaya ito yung nakikita natin na dahilan kung bakit pinagpipilitan pa rin nila na nahuli nila si Pastor Apollo dyan sa religious compound ng KOJC, which is hindi po katotohanan. Isa lang ang malinaw dito, partner, na ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay may kinalaman po dito sa marahas at illegal na pag-operate at paglusob ng mga kapulisan, pagkubkob ng mga kapulisan dyan po sa KOJC Religious Compound. Sa katunayan, umabot pa tayo sa punto na akala natin iniwan na sa ere si Torre ng PRO 11 dahil nga ang Pangulo at si Abalos ay itinatanggi na may kinalaman sila dito sa naging operasyon ng kapulisan sa KOJC compound. Pero mismo sa bibig ng Pangulo, sinabi niya, hindi namin. Ganon po, sinasabi niya, kasama po siya sa naging operasyon dyan po sa KOJC compound. At ito ang malinaw mga kapartner. Lahat po lang sinasabi nila ay puro kasinungalingan pagdating po dito sa loob ng operasyon sa KOJC compound. Questionably po ang naging mga pahayag nitong mga kapulisan dyan po sa loob ng KOJC compound. Yan po ang dapat nating tingnan mga kababayan. Kung dapat mang pagkatiwalaan pa ang gobyernong ito, lalo na ang Pangulo ng Bansa na mismong dapat ay tagapamayapa siya at po dapat ay nag-handle at nangunguna kung paano po magiging mapayapa yung operasyon ng mga kapulisan. Lalo sa KOJC compound, isang sagradong lugar, mga missionary workers po ang nandiyan at wala pong sandata. Nakita nyo naman po yung mga naging sitwasyon sa loob ng KOJC compound sa harap ng mga armadong kapulisan, mga missionary worker na nagdarasal at patuloy na nagpupuri sa ating dakilang Ama. Yan po ang kanilang sandata laban po sa mga kapulisang patuloy na nangaharas at nanggigipit po sa kanila. Sa kabila nga po ng freeze order laban sa KOJC at SMNI, nananatiling resilient ang KOJC ayon po mismo kay Attorney Daina Tolentino Fuentes. Panoorin natin ang video na ito. The freeze order was extended up to February 2025 for those who don't know. So since it was extended to 2025, ang na-affected po na mga accounts is yung sa KOJC, yung sa Children's Joy Foundation. The Children's Joy Foundation had to close down. And the children have to be rehomed in other places. And I think they were crying. And and SMNI. So how will this affect the KOJC? Well, you have to remember that normally the kingdom relies on tithes. Now, if they cannot give the tithes through banks because the banks will not accept them, it's like they're trying to choke KOJC. They're trying to choke the life out of KOJC. But I am sure that the KOJC is resilient. I am sure that the KOJC will find ways and means to continue standing against all this oppression that is going on against them. So, you know, the oppression started sometime in November 2023 when cases were filed. And Pastor was voluntarily surrendered only yesterday, right? September 8. So, almost a year had passed, and despite everything that has been thrown against them,
the KOJC has remained standing despite all odds, against all odds. And I think that although the freeze order is just one of the many things that have tried to cause oppression against the KOJC, I know, and people have severely underestimated the kingdom and its citizens. Especially the full-time miracle workers. These miracle workers are not called miracle workers for nothing. They can make miracles out of air. Yes. So I would like to say that, how will this affect the KOJC? I know it will affect them greatly because after all, money is needed to run the KOJC. You have people to feed, you have taxes to pay, you have to do all these things, and yet they have remained standing all throughout these months, almost a year of oppression. So I think this will affect them, but they will find a way. Para ho silang bangko yung nagsasabing, we find ways. Ganun ho sila. Ayan po ang pahayag po ni Attorney Dina Tolentino Fuentes, isa po sa mga legal counsel ng KOJC nga sa kabila nga din ng freeze order. Ayan po, nagpapatuloy yung mga KOJC na nagpapa-submit sa kapulisan at yung dumating nga sa punto na yung mga suporta nga mula sa mga kababayan ay hinaharangan pa nitong mga kapulisan. Pero hindi po nagpatinag ang ating mga missionary workers mula po dyan sa KOJC dahil nga po yung pananampalataya, yung dasal nila ay yun po nagiging sandata nila dito. Pero sa kabila nga sa gitna nga nitong freeze order, patuloy na ginigipit ng gobyernong ito yung mga inosenteng sibilyan. Yan po mga KOJC missionary workers, wala naman pong mga kasalanan. Hindi naman po sila hindi naman po ito mga convicted, hindi naman po ito mga kriminal, mga terorista at rebelde na ito'y ginigipit ng gobyernong ito. Pati yung ang kanilang resources o source of funds ay pinifreeze. So papaano po mabubuhay? Papaano po yan makakakain sa araw-araw? Lalo't libo-libo po ang pinapakain ng KOJC. Hindi lamang po mga taga-KOJC, kundi sa lahat po ng mga kababayan natin. At tumutulong pa ito sa panahon ng kalamidad. Kung nakikita po ninyo yung mga humanitarian effort po ng KOJC, yan po ay pinapangunahan ng mismong butihing pastor sa lahat po ng mga kababayan nating naapektuhan. So ito pong nakikita natin ngayong panggigipit dito po sa mga KOJC missionary workers, lahat ng members, ay isang patunay na walang utang na loob ang gobyernong ito. Lalo na dito sa mga sibilyan na hindi naman po walang mga sala, hindi naman po hindi sumusunod sa batas. Dahil lahat po yan ay mga law-abiding people, peace-loving people na talagang kung ano yung patakaran, kung anong batas, sinusunod po nila. Kaya nga yung pulis dumating ang punto na sila po ang namumuno dyan. Kung ano pong utos nila, sinusunod. Sila pong nag-take over sa buong compound sa kabila po ng ang fact na sila po yung may-ari dyan property. Yung property rights nila ay nalabag na ng mga kapulisan nung panahon ng kanilang pagkupkup dyan. Day 16, 16 na araw po yung kanilang pananatili, pabukod pa yan doon sa mga una nilang pag-atake sa KOJC compound. Ayun, partner. Pero ang pinakapunto talaga nito, partner Jade, ang KOJC ay separate po kay Pastor Apollo at doon sa iba pang mga accused. Separate entity po yan. Bakit nadamay po ang KOJC? Ang CJFI, di ba? CJFI, tama, no? At ang SMNI. Separate po ang entity na yan. Bakit nadamay? Di ba? Hindi naman po opisyal na ng KOJC ang mga naakusahan, no? Ang KOJC po ay isang organisasyon na binubuo po ng mga members, workers, mga missionaries po, mga kababayan. Bakit nadamay? No? So ganito po ang paghihingi ng hustisya ng mga taga-KOJC dahil nga naapektuhan na po ang kanilang operation sa kabila po ng separate naman talaga yung entity ng dalawang ito. Kaya hindi mo maiwasan na talagang ginagamit, at actually namin naman talaga ito ng ating pamahalaan, na lahat ng resources ng government ay gagamitin laban niya dito sa paninikil, no? Unang-una na nangyari dyan sa SMNI, ngayon naman sa KOJC, at na-extend pa yan
ng 6 na buwan. Paano na rin yung mga empleyado din ng SMNI na mawawalan din ng mga trabaho. Hindi naman po sila damay talaga dito kasi nga separate nga po yung entity. Alam din ng mga abogado ito, lalo na sa government side, kung ang isang individual ba ay maihahambing din sa isang organisasyon o isang kumpanya. Malinaw po yan. Separate po yan, mga kababayan. Ayan, mga kapartner, in-extend po yan hanggang 2025, itong freeze order. Dapat nga itong freeze order ay ipinatupad nila doon sa mga terorista, sa mga rebelde na kumakalaban sa gobyernong ito. Pero iba po ang layunin ng gobyernong ito. Ito pong mga payapa at saka missionary workers na Biblia lamang, salita ng Diyos lamang ang hawak. Yan pa ang ginigipit ngayon. Talagang kayo na pong bahalang humatol, mga kababayan, sa ginagawa ng gobyernong ito ngayon sa ilalim po ng Marcos administration. At pahayag naman ni Bongbong Marcos kaugnay sa pagsuko ni Pastor Apollo C. Quiboloy, taliwas sa totoong nangyari, ayon mismo kay Attorney Israelito Torion. Narito, panoorin natin ang video nito. Sabi ni PBBM, sa PNP arrested Pastor ACQ and insisted that it was a police operation and the involvement of AFP was only augmentation. Marcos Jr. said hindi siya lilitaw kung hindi siya hinamon ng husto. Napilitan siyang lumabas kasi malapit na ang pulis sa kanya. So what are your thoughts on this po? Ang tingin ko dito, no, ano kaya ang mga information na binigay sa kanya ng kanyang mga underlings, no? He must have been grossly misinformed because of the fact that the police was already one of the favorite places talaga or pinaka-paborito na lugar na ma-search po ng police ay yung Bible School, ACQ College of Ministries. Noong August 24 pa lang, ilang beses nila yan binalik-balikan, no? Mga lalaki pa, no? And then every day, binalik-balikan nila yan. Pero wala talagang nakita si pastor, no? When you say kasi na arrest, it has a simple meaning under Rule 113 Section 2. And accordingly, it is made by the actual restraint of a person to be arrested. Was there an actual restraint? Hindi nga kasi if we will look at what happened, di nga alam ng mga pulis kung saan si pastor on September 8. And there was a story actually behind everything, no? Kasi nga si Pastor Apollo C. Quiboloy, no, naawa na talaga sa kanyang mga flock, no, sa kanyang mga members. And he could not anymore take the continuing lawless violence that was happening in the KOJC compound, no, where a warrant of arrest has been converted into a license, and the KOJC compound has already become a police garrison, no. Where can you find a warrant of arrest na ginawa ng lisensya ito na yung KOJC compound, mga pulis na po nakatira, yung katedral niya ay sinalaula, no? Yung aming eskwelahan ay binutasan, nagiging mining operation na, may namatay na, 59 persons were already arrested, 59 persons were hospitalized, 29 persons were unjustly arrested, no? And so many have already suffered. So sabi ni Pastor, no, he has to voluntarily surrender. And there is a story about this which I would like to inform to you, no. Ang una talagang negotiation dito, admittedly, galing kay Major General Benjamin Silo po, no. Siya po ang nakikipag-usap sa amin kay para mahanapan sana ng solusyon na maganda po sa lahat, no? But of course, meron pa kasing bossing si si Major General Silo, and I think you know who, si General Marbil, no? So meron siyang parang formula na binigay sa amin, and then nung kasagsagan na talaga, nag-complicate na, noong August 30, nilapitan ko si Governor Edwin Hubahid. Kasi kliyente ko rin ng Davao del Norte. Governor, kakilala mo ba yung AFP? Kasi baka pwede mo kami ma-arrange ng meeting. So,
ginamit namin yung bahay niya, doon kami nagkakilala, doon sa bahay niya malapit sa airport. And nag-discuss, no, strengthening relationship muna, kilala-kilala. And then there were a series of negotiations po with the Armed Forces of the Philippines. Pero sorry talaga sa ISAF po, I have to tell the truth kasi sorry kay General Gambala, sorry talaga kay General yung pinaka-head po, sorry kay General Peralta, sorry kay Colonel Ruiz and Colonel Cabading, no? I have to inform the truth. Sila, their aim is for the stability of the nation, no? They told me na attorney, nakikipag-usap kami sa inyo kasi this is really a possible battleground where the nation might explode. Parang ganun ba? So we want stability po. Pero sabi nila, we have to involve the police kasi they have already poured into a lot of resources there. At saka mapapahiya po sila kung hindi natin sila i-involve, no? So, kaya nga po, nung i-shortcut na lang natin, nung September 8, doon ko na lang nalaman na si Pastor pala ay napuslit na doon sa, sa compound ulit. I did not even know the specifics how the ISAF was able to assist the pastor in doing that, no? But, nung September 8 lang po, tinawagan, mga lunchtime na, si General, Macapas. Kasi, ang PNP po, kasi yun po ang trusted din nila sa PNP. And that was the first time also ever that I was able to meet General Macapas. In fairness sa kanya, masyadong humble. Di mo nga makilala na pulis pala siya, no? Pero general siya. And madali mo siyang maging kaibigan kasi napaka-humble, no? And I believed him. Kasi may pag-uusap kami, sir, sana walang media blackout po at sana later na natin ipaalam kung na-arrange na po lahat. At saka kung po pwede, yung extraordinary rendition na naman na hindi siya, in fairness doon sa ISAF, parang namin sa kanila din yan kasi illegal eh. So, yun na. Tinawagan yung ni Colonel Ruiz, ang kanyang boss na baka meron masakyan, no? And nung na-confirm na yung C-130 ay papunta na po sa Davao City, pumasok na po kami doon, mga 4:30 na po. Si General Macapas nga, at saka ako, hindi ko talaga alam kung saan si Pastor at that time, no? At saan namin po ipipick up. And it was only later, medyo dilim na, and meron pa nga kaming agreement na mag-prayer yung yung mga flak po, at saka yung mga pulis, dapat wala talaga movement para hindi ma-excite yung attention ng mga media na nandun lang sa tabi-tabi, no? Ang dami nila, no? So, ang nangyari ay there was a little discussion kay Pastor at doon po sa likod, no? Doon ko lang nakita pala, madali lang pala ito sa likod. Pwede palang ma-exitan doon, no? At papunta na po kami sa Tug. And then, so sa Tug po, sa airport, tapos Old Airport, and then sumakay kami, tapos si General Macapas, sabi sa amin, sir, si General Marbil kasi kailangan, maski isa lang talagang picture, proof of life, no? No, so, sir, sana wala talaga media ha. No, sir, hindi ito lalabas, sabi ni General Macapas. So nagpicture, medyo yung mukha ko doon parang antok na antok ba, no? Pagod na pagod, no? So yun, lumarga yung plane. Pagdating sa Manila, nagpusot-pusot yung mga text messages kasi si Secretary Abalos na pala, nag-post na pala. I was shocked ko,
bakit ito, General? Sabi ko, di ko talaga alam yan. Sorry talaga. Kasi pinadala ko lang yung kay General Marbil. So, yan na po. Paglabas namin dun sa, C-130, naku, may mga cameras na. Sabi naman sa amin, Sir, bakit naman may mga cameras? Di ba ang agreement natin, total media blackout? Sa PIO lang namin yan. Wala na kaming magawa. So, sumakay sa coaster, yung camera pa niya, sige lang ganun-ganun sa amin ni Pastor. Tabi kami ni Pastor palagi hanggang doon na po sa Camp Crame. Yun po, voluntary surrender po yun. No? It showed Pastor's willingness to submit to the law, no? And answer for the offense charged. And under jurisprudence, it is not considered an arrest. So, yun po ang nangyari. Ayan po mga kababayan, ang pahayag po ni Attorney Israelito Torion ng KOJC Legal Counsel. Malinaw po yun, yung paliwanag. Yung process o yung totoong naging dahilan ng pagsuko ni Pastor Apollo C. Quiboloy at kung papaano siya sumuko nga dito nga sa kasundaluhan, sa Army, Philippine Army, at hindi po sa PNP siya sumuko mga kababayan. At saksi po dyan si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib dahil siya po yung naging tulay doon po sa naging negosasyon sa pagsuko po ni Pastor Apollo C. Quiboloy. At hindi po yung mga kapulisan, yan na po ang malinaw ngayon. Iba po yung pinalalabas ng kapulisan at maging ng Pangulo ng Bansa pagdating po dito sa pagsuko ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Sabi nila, sila daw ang naging dahilan bakit naaresto si Pastor Apollo C. Quiboloy. Malinaw na malinaw po mula mismo kay Governor Edwin Hubahib, Davao del Norte, batay na rin sa pahayag ni Attorney Torion, yung nagpapaano siya sumuko nga dito sa ISAF, ng Philippine Army. At mamaya ay subukan nating makausap din mismo si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, partner. Mismo sa bibig na rin ni Torre na umabot sa 5,000. Sabi niya dito, 5,000 daw sila eh. Hindi lang nila sinasabi, pero 5,000 ang pinadala ng National Headquarters. At least nalalaman natin na ganito po yung dineploy talaga mismo na sa sariling bibig para sa paghahanap ng isang religious leader, hindi terorista. Walang history, walang kasaysayan po ng pagiging violente, pero nakita nyo po 5,000 na mga pulis, okay, as per Torre, ang kanila pong dineploy dyan po sa KOJC. 5,000 sa loob po ng mahigit 2 linggo nila na pag-hostage dyan po sa KOJC at patuloy na panghaharas, paglabag sa karapatang pantao. Hindi po ba isang malaking kabastusan yan sa hanay po ng PNP para po doon sa paghanap? Kasi ilang beses po nilang inikot yung JMC, ilang beses nilang inikot yung Bible School, ilang beses nilang inikot yung cathedral. 5,000 sila, as per Torre, pero negative yung resulta. At ang hindi nila nahuli, bagkos ay sumuko, hindi pa sa PNP, sa AFP pa. Diba? Pero considering na ang AFP ay wala naman talagang kapangyarihan sa pag-aresto at pag-implement ng arrest warrant, tsaka na doon nagkipag-coordinate dito sa pambansang pulisya. Nung una, sinabi nitong si Torre na wala talaga siyang alam sa detalye. Kaya kalokohan po yung mga ipinapalabas ng mga balita dahil na pressure na raw, na meron na raw ulit silang susuguri na isang lugar, nakita daw nila si Pastor, meron silang bunker. Hanggang ngayon, hindi pa po nila napapatunayan. Kasi mismo yung kanilang mga instrumento na doon sila bilib na meron daw heartbeat, meron sila ginamit na mamahaling instrumento, positive daw, sila lang po ang nagsasabi nun. Kasi meron pong credible information po ang legal counsel ng KOJC na talagang negative ang resulta ng kanilang mga instrumento na ginamit. Ayan. Halimbawa, ganyan. Na paggamit na yan. Proton Elic yan. Oo. LB18. Negative ang resulta po niyan, mga kababayan. Pero bakit kanilang ipinapalabas na meron? Diba? Para lang ba isalba yung kanilang mukha dahil sa dami nila? 5,000 as per pag-amin ni Torre. Tapos umabot pa ng 2 linggo,
feeling pa nila na talagang naging matagumpay po sila. As per account po ni Pastor Apollo na ikinwento dito kay Attorney Israelito Torion, wala po siya doon sa compound. Kasi kung nasa compound pa, sa dami po ng mga pulis na yan, for sure, tao po yung kanilang hinahanap po Hindi po bagay nagtaka nga tayo bakit nagkaroon ng mining activity dyan po sa ilalim ng Jose Maria College. Tapos sinabi pa na, pwede ko namang igawang Photoshop yan. Diba? So talagang ang mga binabanggit nitong si Torre, wala na po talaga sa katotohanan. At kung naalala nyo, yung mismo ang City Mayor ng Davao, Baste Duterte, nagsabi, professional liar si Torre. Totoo nga, partner. At marami din tayong nakakausap na mga eksperto pagdating dito sa paggamit nila ng Proton Elic LB8. Dahil iba yung pinagtawanan nga nila yung nag-operate dahil hindi naman po yan ang tamang proseso Hindi naman po tama yan batay doon sa kanilang manual yung tamang paggamit ng Proton Elic. At ito pong ginamit po nila, may report po yan. Bakit po hindi ibinalita, hindi po ipinahayag ng kapulisan na negative sa bunker or tunnel yung KOJC religious compound? Para hindi po sila mapahiya, syempre. Tapos, ang sinasabi pa nila, successful sila dito sa kanilang mission sa KOJC. Hindi po, palpak po kayo. Sa loob nga ng halos o higit 2 linggo, ginamitan nyo na ng libo-libong mga kapulisan. At yung mga equipments pa ninyo, iba-iba, hindi po ninyo nahanap yung subjects po ninyo. Kusa pong sumuko yung mga subjects, si Pastor Apollo Siquibulay at iba pang mga akusado, dahil nga nakita po ng ating butihing pastor yung commitment, dedikasyon ng mga members na handang-handa na talagang mamatay, mabuhay o aaresto hindi po sila aalis po dyan sa KOJC religious compound. Nais kasi ni Torre na i-occupy, i-take over ang buong compound at sabi pa nga niya sa mga nakalipas na mga panayam ay magbubutas pa daw sila dyan sa mga area na yan sa KOJC religious. Imagine that, saklaw pa ho ba ng arrest order yung kanilang mandato dyan sa loob. Bakit po natin paulit-ulit po nitong binibigyang diin, mga kababayan? Dahil sinasabi ng iba, nahuli naman, okay na yun, wala. Hindi po. Dahil mismong mga alagad ng batas, yung mga kapulisan, hindi po kumikilala ng batas. Yan po ang nakakaalarma at nakababahala po, mga kababayan, dahil kung ano po ang ginawa nila dito sa KOJC, ganun din po ang gagawin po ng mga kapulisan doon po sa mga ibang grupo, sa ibang mga individual. Gigipitin at gigipitin yan, lalo't may utos mula sa kanilang amo, sa kanilang boss. Kaya kung ano po utos ng kanilang boss, syempre yun po ang susundin ng mga kapulisan. Yung mga kapulisan naman natin, alam naman nilang mali, talagang napipilitan silang gumawa ng masama at illegal dahil na rin sa utos nitong kanilang mga leader. So sana yan po dapat ang makorek. Lalo na't maraming mga legal issues na lumalabas dito po sa ginawa ng paglusob ng kapulisan dyan po sa KOJC religious compound. At napakahalaga po itong punto na ito dahil yan po ito po magiging precedent sa mga susunod na mga pagsisilbi nila ng arrest warrant sa kung sino man ng akusado, kung sino man ang kanilang hinahanap at sino man ang kanilang aarestuhin. Yan po, mga kababayan, ang malinaw na lesson natin dito sa ginawang pagkubkob ng kapulisan dyan po sa KOJC. 16 na araw silang nanatili dyan po sa loob ng compound, bukod pa sa maraming mga pag-ataking ginawa nila sa KOJC, mga kababayan. Ang paghuhukay ng Philippine National Police sa KOJC, patunay na hindi talaga nila alam kung nasaan si Pastor Apollo Siquibulay. Ayon pa rin kay Attorney Israelito Torion. Narito po, pakinggan natin at panoorin ang naging pahayag ng abogado. PNP really does not know where Pastor was because during that time, wala pa si Pastor dyan. Kung definite ka sa location na nandun sa Bible school, bakit ka maghukay-hukay dyan? Bakit mo i-control yung cathedral?
at naghul ka pa dun. Oo. Meaning, ang ibig mo ba sabihin, sadya mong sinira yan? Oo. At you knew all along kung saan si pastor, and then sisirain mo yung eskwelahan, no? So it shows really na hindi niya alam. Nung first nga nung na-interview siya right on September 8, hindi nga niya yung alam yung details. So yun po ang katotohanan. Gusto po nating ilinaw ito because the PNP is now twisting after a day of na-abort ang kanilang malubhang terorismo at hindi lumala. Nag-submit si Pastor voluntarily sa Armed Forces. Attorney, tinitwist nila na all along correct sila sa kanilang palpak na intelligence and bulok na information na binibenta sa kanila, pati mga equipment nila ginamit na millions of pesos, na si Pastor all along was inside the compound. But because of your narration, we would like to ask you again, based on the actual events narrated by you, it appears na wala si Pastor sa loob ng compound ng KOJC mula August 24 pa na nilusob ito hanggang sa nag-voluntary surrender siya. Tama ba, Attorney? Yes, wala siya doon, no? And to highlight the fact, no, na hindi talaga alam ng mga kapulisan, bakit pa sila naghukay ng napakalalim 8 meters, no? At saka siguro sila, yun daw ang heartbeat, no? Tapos naghukay pa sila, dininay pa, at sinabihan pa ako na that is an allegation, tapos Photoshop yan. Nung narinig ko yun, challenge ko yung media, sama kayo, puntahan natin. Una, yung mga media, especially yung mainstream, hindi. Ayaw pumasok sa akin. Ayaw sumama sa akin. So, and then, during that time, kaagad yung mga pulis, hinarang. Barikada kaagad. Pero nung sinabi niya, parang day 13 ata yun, no? Pinasok ko na talaga yung kasama yung mga media. Kasi sabi niya, sigurado daw siya na wala talagang hukay. Bigla na lang, nung pumasok kami, kita niyo naman yun, they blocked us. Punta na naman ako sa kabilang punta na naman ako sa ibang entrance. They blocked me, klaro. And what is the message there, no? That the PNP really does not know where Pastor was, because during that time, wala pa si Pastor dyan. Kung definite ka sa location na nandun sa Bible school, bakit ka maghukay-hukay dyan? Bakit mo i-control yung cathedral at naghul ka pa dun? Meaning, ang ibig mo ba sabihin, sadya mong sinira yan? At you knew all along kung saan si Pastor, and then sisirain mo yung eskwelahan, no? So it shows really na hindi niya alam. Nung first nga nung na-interview siya right on September 8, hindi nga niya yung alam yung details. So yun po ang katotohanan. Pero sa kabaitan po ng ISAF, no? Kasi gusto nila yung stability talaga ng bansa, no? Binigay sa kanila ang credit, no? At pinili na ipinuslit uli si Pastor doon para to save their faces. Si Pastor naman ang pinapili ng location. Ito kasi yung yung favorite place nila to search, no? Nasyak na lang ako, doon nakita sa likod nun yung place na yun. And that's the story behind it. Whether they twist it or not, yun po ang nangyari. So ibig sabihin po, mga kababayan, malinaw that Pastor voluntarily submitted himself to the storyline ng PNP para pagtakpan ang tatlong bagay. Ang kanilang human rights violations sa kapalpakan ng impormasyon, ang terorismo nila sa mga sibilyan, at ang maling pagpapatupad sa warrant of arrest. At in spite of the millions of funds and resources, hindi nila nakita si Pastor sapagkat wala doon. Ang dinahas nila, mga sibilyan. Ngayon, para lang maisalba ang pagbumuka ni Bongbong Marcos Jr. sa kanyang baluktot na mga inutos, sa kanyang robot na ginawang mga unit pang-guns at panghudlom, sorry for the word, sa mga matitinong pulis, sa Davao, sa pangunguna ni Abalos, ni Marbil, at ni Torre, kailangan nilang kumbinsihin si Pastor, but they do not need to do that. But because Pastor already
submitted, sabi ni Atty. Torion, sa AFP kung ano ang makakaayos at makakapagbigay ng kapanatagan sa mga security forces, yun ang gawin. Pumayag siya na lumabas ang story that he was inside compound nang mag-surrender siya. Pero sabi ni Atty. Torion na very private sa kaganapang ito, Pastor could have insisted na doon ako sa Camp Aguinaldo magpakita at doon ako magpapahayag ng statement ko. He could have done that kasi pwede niyang gawin yon. At malamang sa malamang papayag ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines out of goodwill of the negotiation na nagtiwala si Pastor sa kanila. Pero pumayag pa rin si Pastor na magpailalim doon sa intent ng Armed Forces at ng ISAP na huwag magkaroon ng krisis sa pagitan ng PNP at AFP, at nasunod po ang diskarte ng PNP para isalba ang pagbumuka ni Marcos, ni Abalos, ni Marbil at ni Torre. Ngayon, lumalabas pa na masama ang KOGC sapagkat kinanlong nila si Pastor Kibuloy, at dahil dyan, kung hindi pa daw kinubkob at ginamitan ng puwersa, hindi pa nila inalabas si Pastor Kibuloy. Ayan po mga kababayan, yung naging pahayag ng legal counsel po ng KOJC at maging itong pahayag ni Ka Eric Celi. So malinaw na yung ginawa po ng kapulisan sa pangunguna ni Torre ay fishing expedition, nagbabakasakali na mahanap, no? Nagbabakasakali na mahanap si Pastor Apollo C. Kibuloy at iba pang mga akusado. Ang totoo, hindi po talaga nila alam yung kung saan si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya po, ito ba ang katanungan natin? No? Lalo na sa mga abogado, alam ito Lalo na sa mga law student, siguro sumasakit po ang mga ulo nila. Lalo may lisensya na pala na manira ng isang property habang nagsisilbi ka ng warrant of arrest. Gayong hindi ka naman sigurado sa subject mo kung nandoon mismo. Pwede na palang maghukay at maghanap ng bunker o tunnel na hindi naman talaga sigurado yung mga kapulisan. Yan po yung mga katanungan natin. At lisensya na pala ngayon, kapag nagsisilbi ka ng warrant of arrest, ay hindi mo na igagalang yung karapatan ng mga civilian, mga tao, yung property rights, yung freedom, yung academic freedom, yung religious freedom. Yan ho ba, pag magsisilbi, ay wala nang pakialam. Hindi na kinikilala ng mga nasa otoridad ang karapatan, pantao ng mga sibilyang naapektuhan po nitong paglusob ng mga kapulisan. Yan po ang katanungan natin ngayon. At dapat na hindi ito magiging precedent sa mga susunod na mga gagawin ng mga kapulisan sa iba pang mga akusado, sa iba pang mga grupo, dahil po illegal na illegal at hindi po talaga kinikilala ng batas ng mga kapulisan kung ano po yung dapat gawin, no? Diyan po, lalo na dito sa KOJC compound. Makikita ninyo sa inconsistency ng kanilang mga sinasabi, no? Una, nung na-interview itong si Torre, sabi niya wala siyang alam, hindi niya alam ang detalye. Tapos, ngayon na naman, sa mga panayam na naman ng media, meron ng detalye, di ba? So, ang isa sa mga teorya na nakikita natin dito ay talagang kanilang paninindigan na dahil sa kanilang ginawang police operation, 5,000 na mga pulis ang lumusob dyan at naghanap sa mga tao. Hindi po bagay ang kanilang hinahanap. Para i-justify nila ito, kaya nagbago yung kanilang mga script. Ganyan ba ang nangyayari ngayon? Inconsistent po yung kanilang mga naging pahayag, mga kababayan. Pero sa tagal nila dyan, ayaw pa rin nilang kumbaga ayaw pa rin nilang aminin na talagang walang naging resulta, no? Wala nga silang may pakitang video, 'di ba? Nung mismong sinasabi nilang na-aresto, 'di ba? Ang nangyari po, wala po sa compound ang butihing pastor at nakikita niya yung lawless violence. Kasi yung mga law enforcer, wala nang kinikilalang batas Nakita nyo naman po yan siguro sa kanilang mga naging gawi. Di ba? Doon pa lang sa pagtawag nito, paghuhukay na walang permit, walang paalam, itinago pa ito. Tapos, hindi lang itinago, gusto pang pasinungalingan yung mga videos na nakuha, pictures na nakuha natin
At sinasabi pa na pwede ko namang gawin yan sa Photoshop. Diba? May mga ganyan pang mga pahayag. Tapos, kalaunan, inamin din. Diba? Sa Senate hearing. Nakakabahala po ang ganitong uri ng pamumuno sa pambansang pulisya na ito'y sanction din. Ito rin po ay may approval mismo ng Pangulo. Diba? Kung pagbabatayan mo yung kanyang mga naging pahayag, talagang hands-on din pala siya dito. Siya din pala ang nag-utos na suyurin at hindi titigil hanggat hindi mahuhuli ang subject ng arrest warrant ng pambansang pulisya. Kaya ganito na lang siguro katapang at kapursigido itong si Torre na kahit na labag na sa batas, kahit na taliwas na ito sa umiiral ng mga pulisya, sumusunod pa rin siya kasi may basbas mismo sa pinakataas. So at least, mas malinaw na ngayon mga kababayan na itong mga pagsuway at hindi pagsunod sa umiiral ng mga pulisya, umiiral na batas, hindi lamang po si Torre. Hanggang sa pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan, may approval po ito. Ganito po ang gobyerno ngayon sa Pilipinas. Meron bang ipinakalat na 5,000 mga pulis para sa paghahanap sa dose-dosena ng mga nawawalang mga individual? Meron po bang ipinakalat na libo-libong mga pulis para sa paghahanap doon sa naging suspect doon sa bilyon-bilyong pisong halaga ng illegal na droga na nakumpiska doon sa Alitagtag sa Batangas at sa iba pang mga krimen? Meron po bang libo-libong mga pulis para tumugis doon sa mga hardcore criminals, doon sa mga terorista, doon sa mga NPA? Balita ko, meron na naman pong pananambang na ginawa ang NPA sa hanay po ng pambansang pulisya at sa mismong sa iba pang mga sa militar. Meron po bang ipinikalat na libo-libong mga pulis ang ating pamahalaan laban dito sa mga talagang kriminal at talagang napatunayan na merong mga kasalanan? Ito pong si Pastor Apollo C. Kibulet, iba pang mga akusado, hindi pa po maituturing na kriminal. Kasi nga po, sila pa ay mga aligasyon pa lamang itong mga pinupukol laban sa kanila. Yet, 5,000 na. Meron bang ganitong puwersa na idineploy ang ating pamahalaan para sa paghahanap sa talagang malinaw na mga kriminal? Diba? Meron pang guilty na sa korte na child abuser. Ayan, andyan pa sa kamera. Nagko-question pa sa Vice Presidente. Na mismo yung Vice Presidente nga, yung nagtatanong na bakit ang isang convicted na kriminal andito pa at nakakagawa pa ng kanyang ng kanyang trabaho. Pero ito nga inosente pa, no? Unless proven guilty. Nakasaad po yan sa konstitusyon. Abay, nag-deploy na ng 5,000. Bakit kaya? At sasabihin nila na walang halong politika. Sino ang maniniwala dyan? Walang halong politika itong ginagawa po ng gobyerno sa kasalukuyan. Oo nga, partner, naalala ko pa, talagang confident na confident itong si Torre at yung tagapagsalita niya dito nga sa nangyayari sa loob ng KOJC compound. Pero ngayon, nakita natin, puro kasinungalingan po ang pinalalaganap, mga propaganda para depensahan ang kanilang mga sariling illegal na ginagawa diyan sa KOJC compound, mga kababayan. So, dapat pa bang magpatuloy sa serbisyo yung mga ganitong mga kapulisan na ang lantaran yung pagsisinungaling at ang mga violations na ginagawa sa loob ng KOJC? Ayan po mga kababayan, kayo mismo ang makakapagsabi, aantayin po ba ninyo na mangyari din po yan sa inyo? Dapat po panahon na para magsalita po kayo mga kababayan. Ito po nangyayari ngayon ay hindi na po ordinaryo. Ito po ay beyond our comprehension. Ang lahat po ng mga nangyayari ngayon talagang kinokontrol, no, ng gobyernong ito. Kung sino man ang kanilang gigipitin ay kaya-kaya nilang tatanggalin at alisin, iko-control, gagamitin ang lahat ng kanilang resources para lang magtagumpay sila. Pero dito po sa KOJC, hindi po sila nagtagumpay.
palpak nga, mission failed po ang nangyari dito sa kapulisan at ang ano pa, nagyayabang pa yung mga liderato ng kapulisan at maging yung mismong boss nila na accomplish dahil daw may ultimatum, dahil daw naging effective yung pananatili. Hindi po naging epektibo ang kanilang pananatili. Nakita nyo naman po, puro natutulog, nagpapahinga yung mga kapulisan dyan. At yung mga KOJC missionary workers, hindi po yan aalis dyan. Talagang mananatili po siya, mamatay o mabuhay. Kung papatayin po ng kapulisan, bahala kayo. Dahil hindi po yan talaga aalis dyan, dahil yan po ang commitment at dedication. Alam po nila na nasa katotohanan, ang mga missionary workers ay hindi po mga nagpapauto lang dito sa mga sinasabi ng kapulisan. Hindi po. Tinitingnan, inoobserbahan nila, kinokontrol nila ang kanilang temperance. Ang kanilang temper, dahil alam natin talagang hindi makakaya ng iba eh. Yung ilan nga, gusto nang lumaban, pero halos lahat po ng mga KOJC missionary worker, batay na rin sa turo ni Pastor Apollo C. Quiboloy, hanggat maaari talaga ay tiisin kung ano man lang sinasabi para wala lang talagang gulo, maging mapayapa, maging matiwasay yung ginagawa operasyon ng kapulisan. Although alam ng bawat isa, hindi lang mga taga KOJC, kundi ng maraming Pilipino, yung mga violations na ginagawa ng kapulisan sa loob mismo. Mismo ng mga kapulisan, nakakausap natin, hindi nila matanggap-tanggap na sila ay gumagawa ng mga illegal na utos, yung mga utos na hindi naman angkop sa kanilang mandato to protect at to serve. Dahil labag na ito, hindi nasaklaw doon sa kanilang mandato bilang mga kapulisan, bilang tagapagtanggol ng mga inosenteng sibilyan. Nakita po ninyo yan, mga kababayan, kung gaano po karahas ang mga kapulisan. Imagine that. May shield po sila, may mga dala-dala pa silang mga batuta ba yan, at iba may mga armas, kompleto po sila ng mga sandata. Tingnan po ninyo yung mga sibilyan na mga taga KOJC. Wala po yung mga armas. Pero tignan po, ang lakas loob nilang ang tapang-tapang na lumaban sa mga inosente. Siyempre, mga inosente po yan. Wala po yung kalaban-laban. Ganyan hubad, dyan lang hubad lalabas ang inyong tapang. Kung dapat ito nilalabas po ninyo, doon sa mga lumalabag sa mga kriminal. Lahat ng kriminal ngayon natutuwa dahil i-deploy ninyo ang libo-libong kapulisan dyan po sa KOJC compound. So kayo mga kababayan, ang makakapagsabi, makakapaghatol po nito, hindi po ito katanggap-tanggap sa mata ng sambayanang Pilipino. Mga kababayan, sa oras po ito, nasa linya ng ating komunikasyon via Zoom. Sasamahan tayo sa pagtalakay nga dito dahil mga legal na mga issues po ito na dapat pong malaman ng bawat isa ang mga ginawa po ng kapulisang dyan po sa KOJC. Makakasama natin si Attorney Mark Tolentino. Attorney, magandang umaga po at welcome po dito sa program Pulso ng Bayan. Hey, good day kasamang Jade and si Admar sa lahat po ng mga followers ng SMNI and lalo na yung mga brothers and sisters natin sa KOJC, yung kaibigan ninyo si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, of course, unang-una sa lahat, sumuko na po si Pastor Apollo C. Quiboloy at iba pang mga akusado. Ang malinaw dito, hindi na-aresto, hindi nahuli ng kapulisan, kundi sumuko po. Magkaiba po yung dalawa. Tama, attorney. Ano po masasabi ninyo? Tama yan kasi under the rules of court kasi pag you say arrest, there should be actual restraint. Ang tanong, may actual restraint ba nung nakuha ang custody na person ni Pastor Quiboloy doon sa mga kapulisan or sa military? Was there actual restraint or wala? Ang sagot, walang actual restraint. Very clear kasi yung rules of court about arrest. There should be actual restraint. In this case, wala kasi actual restraint, kundi voluntary ang pag-submit ni Pastor Quiboloy. In fact, inamin naman yan ng PNP at saka ng AFP. But of course, I don't think bakit na bago ang statement nila nung nagsalita na si Secretary Abalos at saka yung Presidente ng Pilipinas. Yun nga nakakalungkot, attorney, mismo ang Pangulo ng Bansa ang umaamin. At ito nga, malinaw din na kinukumpirma ng Pangulo na kasama siya doon. Namin, yung pagkakasabi niya na nahuli at hindi sumuko. Parang kinurek pa niya yung mga sinasabi ng legal counsel at mismong si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib na siyang saksi, naging tulay doon sa negosasyon sa pagsuko, attorney.
Kasi very clear kasi sa atin kasi hindi lang opinion natin to but nag-base lang tayo sa batas. Ano nakalagay po sa batas? Nakalagay sa batas na when you say arrest under the rules of court, there should be actual restraint. Actual restraint meaning kinuha talaga, tinutukan ng baril, wala nang choice kung hindi, sumuko. Yun ang tinatawag na actual restraint. But for example, may mga failures naman, may tumutulong na isang governor ng Davao del Norte, military, doon siya nag-submit, of course with the proper coordination with the PNP. So in that case, hindi siya matatawag na actual restraint. Kung hindi, based sa law, ang tawag doon is nag-surrender siya. And kahit anong interpretation nila, ang batas naman, in case of doubt, always in favor of the accused. So hindi matatawag yan na they're presumed na ginagawa nila ang tama kasi they are police. Yes, they are police, but the presumption of regularity of the police will not prevail over the presumption of innocence on the part of the accused. Sinasabi ng kapulisan, masaya sila at nagbubunyi dahil ang lakas ng loob pa nilang sinasabi na successful sila dito sa kanilang mission. Successful ho ba yung kanilang mission dyan sa KOJC compound? May successful ba na daming nasugatan? May successful ba na daming na violate na human rights, proprietary rights, yung right to religious freedom, right to education? For me, walang dahilan na mag-celebrate sila. Okay sana mag-celebrate sila kung mission accomplished sila na walang na-violate na mga batas, lalo na yung constitutionally guaranteed na mga karapatan. But in this case, properly, nakita naman natin, based on the videos, mga documents na may sinisipa na misyonaryo. May yung kaibigan, yung executive secretary natin sa KOJC, kahit nakatalikod, inisprayhan ng pepper spray. So may mga yung pagkubkub pa sa ilalim na walang tinatawag na approval or permit from the engineering office ng City Hall. It's very clear na hindi sila dapat mag-celebrate or matawag na successful yung ginagawa nila kasi ang daming nasugatan, ang daming naepektuhan. In fact, inamin po ng mga lower rank kapulisan, nagsasabi, nakita natin sa video na pasensya na sa abala. From the word na pasensya sa abala, it means na hindi sila dapat mag-celebrate kasi ang laki ng naabala nila, hindi lang disturbance sa ating property, but yung pagsimba natin, yung religious freedom natin, ang daming estudyante ang naabala sa kanilang pag-aaral. Ang mga properties natin dyan, magkanong gastos dyan, sino ba magbayad dyan sa pagpa-repair sa mga properties na damay dyan, and yung issue about warrant of arrest in relation to search warrant na na-violate nila, hindi sila dapat mag-celebrate kasi hindi successful ang kanilang mission. Attorney, sinasabi po ng ilan, lalo na ng mga kritiko, wag na nating pag-usapan yan, tapos na yan, nahuli na sumuko na daw si Pastor Apollo C. Kibulet. Dapat bang sa walang bahala na lang itong ginawa ng kapulisan, pagkubkob nila dyan sa KOJC compound, considering sa mga nasa law school o kayo, mga nasa legal community, sa mga law community, papaano ninyo, anong magiging implikasyon nitong ginawa ng kapulisan dyan sa KOJC? Malaking implikasyon yan sa ating saligang batas at saka sa rule of law natin na pwede palang pumasok sa isang private property, pwede palang mag-disturb sa isang religious establishment, educational establishment dahil lang sa warrant of arrest. Wala nga silang search warrant. So kung ibaliwala yan, of course, depende naman yan sa principal natin dyan sa KOJC kung mag-file ba ng kaso or hindi. Yung mga members ng KOJC, mag-file ba ng kaso or hindi, depende sa kanila yan. But for me, may option ang mga brothers and sisters natin na mag-file ng kaso kasi klarong-klaro yan kasi kung hindi natin i-file, baka maulit ito ulit. Hindi lang sa KOJC, baka sa ibang mga religion, sa ibang mga religious establishment, sa ibang mga educational establishment or even private individual na basta-basta lang palang pumasok ang mga kapulisan na mag-serve lang ng search warrant na hindi sinunod ang tinatawag na procedure na nakasaad po sa ating rules of court. Kasi, attorney, tinatanong din, may desisyon na ba yung Supreme Court before na
ganitong mga senaryo, yung ganitong mga insidente na nangyari po dito sa KOJC compound na siyang magiging basihan ng maraming abogado na mismong nasa gobyerno na legal at valid yung kanilang pag-iimplementa ng arrest warrant dyan po sa KOJC. Nakalagay po sa ating rules of court, nakalagay sa rules of court, sa jurisprudence natin that there should be no unnecessary force. Kailangan the police officer should exercise maximum tolerance, nakalagay yan. So ibig sabihin, maximum tolerance ang gagawin ng mga pulisan, dapat irespetuhin ang right to privacy ng every individual, yung tinatawag na human rights, bawal yung mga unnecessary force na hindi kailangan sipain ang isang tao na isang tao lang, 10 sila, 20 sila, pinusasa na, sinipa pa yung mukha, hindi kailangan yung pag-spray ng isang babae na hindi naman, lalo na babae yun, hindi na bata yun, nakatalikod pa. So, yun ang mga violations na dapat yan, kailangan i-define ng ating Supreme Court. Kasi ang Supreme Court, nandyan ang batas, nandyan na yung mga procedures. But I think, mas maganda na i-clarify pa para maintindihan ng mga kapulisan ano ba talaga ang limitation ng warrant of arrest. Kailangan to educate the future operation, kung may mga operation ba mangyari, at least to educate yung mga kapulisan. May obligasyon ang ating Supreme Court to educate the implementing agency like the Executive Department, particularly the PNP, kung paano ba talaga i-implement ang warrant of arrest. Ano ba talagang limitasyon ng warrant of arrest? So, mangyari lang yan kung may mag-file ng kaso doon sa Supreme Court or sa lower courts. Huli na lang, bago ko lang ipasa kay partner attorney, sinasabi po ninyo na dapat ma-educate yung mga kapulisan din natin pagdating dito sa pag-implementa ng kahit anong order, lalo na itong arrest warrant. Dapat alam nila kung ano yung basic na sinasabi ng batas, kasi nakikita natin hindi talaga kinikilala may court order na, pero ayun pa rin, nanatili pa rin doon sa loob ng KOJC. Tama yan. So, ang purpose naman natin dyan is to makuha natin ng hustisya, kasi ang dami naman na agrabyado dahil sa operation nila. So, aside na makuha natin ang tamang hustisya, at least man lang, hindi na maulit itong nangyari ngayon. So, otherwise, baka may constitutional crisis, baka magka-civil war, baka magka-revolution. So, yun ang iningatan natin or iniwasan natin. So, ay mas maganda na there should be a clear definition ng ating batas, lalo na sa ating jurisprudence, about the extent of the warrant of arrest na i-implement ng ating mga kapulisan. Ano naman pagkakaiba sa search warrant? Kasi ang kapulisan naguluhan, or baka, I don't know kung naguluhan ba sila or hindi sila nabasa ng kanilang libro, na may pagkakaiba ang search warrant and warrant of arrest. And nakalagay doon is they should use only necessary force. Then second, yung paggiba ng mga gate or paggiba ng mga private property only when necessary. And second, ang purpose ng paggiba para pasukin ang isang bagay. Walang nakalagay doon sa ating search o sa ating batas na through a warrant of arrest pwede na magkubkob sa ilalim, pwede na magsira ng building, or I don't know kung totoo ba may magbomba ng building. Hindi na kasama yan sa tinatawag na warrant of arrest. Huli na lang, attorney, bago ka partner Admar, yung pagpresenta kay Pastor Apollo C. Quiboloy at ng mga akusado doon sa press conference nga ni Abalos Marbil Torre, yun ba ay valid, para po, reasonable po ba yun para sa inyo? Lalo't hindi naman po convicted si Pastor Apollo C. Quiboloy. Siya po ay akusado pa lamang. Yung pag-police line-up, may line-up ng mga accused ni Pastor Quiboloy at mga kasama niya sa media, that is illegal, that is unconstitutional, and in violation to human rights. Nakalagay kasi sa PNP memorandum na strictly prohibited na yung ipa-line up yung mga akusado. Bawal na yan, and also it is considered already, may batas na nakasaad doon na considered na yon as
torture, mental torture, psychological torture, and cruelty. So, yung pagpakita doon, para at least, I don't know, baka gamitin nyo sa politika, sa mga future political plans, but for me, as a lawyer, yung pagpakita sa media na naka-orange, may nakaposas pa, that is really illegal and unconstitutional. In violation yan sa presumption of innocence ng isang akusado. In violation yan sa right to due process and equal protection clause ng ating saligang batas. And very clear, violation din yan sa PNP memorandum. Yung memorandum nila mismo na nakalagay doon, bawal ang ipakita sa media ang mga akusado. Bawal yan. And hindi lang bawal, considered it as psychological and mental torture. Attorney, mayong buntag si Admar. Inamin mismo ng presidente na talagang siya ang isa sa mga nagbigay talaga ng utos din, no? Siya yung nag-command talaga nito as per sa kanyang mga statement. Alam natin na mayroong immunity ang Pangulo. Maaari ba siyang mahabol pa rin sa pagkakaso? Kasi alam natin maraming mga na-cite na kayo, no, ang legal team ng KOJC, nagsabi rin na maraming mga paglabag na nagawa itong implementation ng arrest warrant. Yet inamin mismo ng presidente, nagsinungaling pa nga siya na walang mga baril at kung ano-ano pa. Nakakabahala ito. Pero maaari ba siyang mahagip pa rin ng paghahain ng kaso, kung ano man yung ikakaso dito sa mga nanguna rin sa implementation ng arrest warrant? Yun ang lamang ng ating presidente kasi nag-enjoy kasi siya ng presidential immunity from suit. Very clear yan kasi ang purpose ng presidential immunity from suit, hindi dapat disturbuhin ng ating presidente during his term kasi wala na siyang magawa sa pagiging presidente niya kung hindi, depensahan na lang niya ang sarili niya. So, hindi pwede mademanda ang ating presidente ngayon. But after his term, pwede pa. So, kung matanggal man siya, people power man siya, tinatawag na mag-resign man siya, or during his, matapos yung term niya, yun ang mga possible na kaso na pwede niyang kaharapin. Nakakabahala po ba ito na kahit mismo ang presidente, kahit na malinaw na may mga paglabag na ginawa, batay na rin sa kanyang utos, doon sa pag-implement ng utos, parang wala siyang kumbaga sa kabuuan, dinidepensahan pa niya yung naging operasyon ng pambansang pulisya na considered nga ni Pastor Apollo na lawless violence na yung nangyayari dyan sa loob ng KOJC compound. Ano yung parang implication nito? Oo, dito sa pangkabuuan na pamamahala ng isang individual na ganito yung kanyang turing na parang okay lang, nalawabag sa batas, didepensahan ko kayo. Ang ating presidente hindi pwede mademanda sa civil courts, sa mga korte natin. But pwede siya mademanda sa impeachment court. Kasi violate, ang tawag doon, betrayal of public trust. Ibig sabihin, sinira niya ang tiwala ng taong bayan sa kanya, nasundin niya ang saligang batas, nanumpa siya, bago siya naging presidente, nanumpa siya na sundin niya ang ating saligang batas, respetuhin niya ang ating saligang batas. So ibig sabihin, pwede siya idemanda, but hindi sa regular court, doon sa impeachment court siya pwede siya idemanda. But in impeachment court, dadaan kasi yan sa Committee on Justice. After Committee on Justice sa buong Kongreso, but kailangan siya ng more than 100 plus votes para makyat ang kaso sa Senado. Yun ang problema sa mga pagdemanda sa kanya kasi hawak kasi nila ang lower house. So, yun ang pagkakaiba kasi hawak nilang lower house kasi ang mga congressman kasi they will act as mga piskal. Sila yung prosecutor. Tapos ang court will be the Senate. But unfortunately, yung numbers, I think hawak ni BBM through Speaker Romualdez ang lower house. So I don't know kung we have the numbers na pwede mag-file ng kaso sa impeachment court. But to file a case, yes, anybody can file an impeachment case laban sa ating presidente. But
kung maakyat ba yan sa Senado or hindi, yun labas na tayo dyan kasi kailangan talaga ng numbers para maakyat ang kaso sa Senado. Pero tingin ninyo, nakakabahala ba itong ganitong uri ng pamumuno sa buong Pilipinas? Yes, tama yan. So, legally, wala tayong magagawa. So, ang magagawa lang natin, through history, para at least magbago man ang ating presidente, makinig man lang sa atin, or kung gusto nating palitan natin presidente, nasa history naman natin yan na may tinatawag tayong people's power, I think may EDSA 1 na tayo nangyari, may EDSA 2 na tayo nangyari. I think 2 presidente na ang natanggal through peaceful revolution, yung tinatawag na people's power. So, hindi malayo yan na possibility. But of course, it should be silent ang ating saligang batas about people's power. But nangyari yan in sa ating history. I think 2 presidente na ang nawala dahil sa people's power. Attorney, balikan ko lang doon sa pagpapatupad ng arrest warrant. Kasi nabanggit doon may specific na address, tapos and elsewhere. Meron po bang parang naging desisyon na ba ang Korte Suprema nag-i-explain kung ano itong elsewhere na ito? Elsewhere, common sense yan, Admar. Kasi elsewhere, public place. For example, may warrant of arrest ka, tapos nakita ka sa mall, kumakain doon sa isang restaurant sa mall, pwede kang hulihin basta may warrant of arrest. Kasi elsewhere yun. But elsewhere, subject to yan sa right to privacy of every individual. For example, may warrant of arrest si Juan de la Cruz. Tapos si Juan de la Cruz nagtago sa bahay ni Edmar. Alam na, bigla na pasukin ang bahay ni Edmar na walang pahintulot sa may-ari. So, katok mo na ang isang pulis. Tapos pag kumatok, pwedeng may probable cause yung pulis na nandun sa loob, yes, pwede siya pumasok. Kung may probable cause, but subject to right to privacy ng isang tao, yung tinatawag na enjoyment of proprietary right. So that's why yung pagpasok nila sa KOJC, for me, that is illegal and unconstitutional. Bakit? Number one, based lang sila sa mga haka-haka, wala silang established probable cause. Second, KOJC is not owned by Pastor Tiboloy at saka yung mga ibang mga kasamahan ko niya. KOJC is owned by the members of the Kingdom of Jesus Christ. It has a separate and distinct personality. So, yun ang kailangan na i-define talaga kasi hindi nila naintindihan talaga yung limitasyon ng warrant of arrest and yung tinatawag na ginagaranti ng ating saligang batas ang right to privacy ng isang tao and yung protection ng iyong bahay. Hindi ka basta-basta pasukin sa bahay mo na hindi ka naman kumatok. And second, dapat may search warrant na nakalagay sa pangalan mo. Kung ibang tao yan, hindi basta-basta pumasok except pag may probable cause sila, may basihan sila na nandun talaga sa loob. Pero kung nanguhula lang sila na nandun sa loob, hindi pwede yan. That is illegal and unconstitutional. Pwede ba yung probable cause binibuild up pa lamang? Like aabot pa ng ilang mga araw? O may probable cause na kami na nandito at gumamit na kami ng maraming mga instrumento. Or before pa lang, yung mismong pag-i-implement ng arrest warrant, meron ka ng probable cause? Kailangan ng probable cause before the implementation of the warrant of arrest. Hindi pwede sila na mag-establish sila ng probable cause, nandun na sila sa loob. Habang nasa labas pa lang sila, na-establish na nila ang probable cause. So, hindi pwede based on haka-haka, based on chismis. Kailangan, they have reason to believe na nandun yung akusado na arestuhin nila sa isang bahay. But kahit na may probable cause sila, kailangan muna nilang magpaalam sa may-ari. Kumatok muna sila at sabihin nila na may warrant of arrest sila, hulihin nila nandun sa loob ang isang tao. Yun ang ibig sabihin ng search a warrant of arrest. So, kailangan ng warrant of arrest is subject to the limitation of the right to privacy of every individual, yung enjoyment of your proprietary right. So, kasama yun sa ginagaranti ng ating saligang batas. Yung mga informant po, kasi maliban doon sa mga instrumento na kanilang ginamit daw, yung mga informant din, yung kanilang sinasandalan.
At nakita naman natin na 2 linggo mahigit, wala pong naging resulta. Yung mga informant din po ba, maaari din po bang managot dito? Yung mga informant, kung under oath sila sa mga pinagsasabi nila dyan, kung under oath sila, yes, pwede sila managot. And yung ginagawa nila, kahit na hindi sila under oath, but yun ang basihan ng mga kapulisan, yung pagdisturbo sa ating pamamahay, yung pagdisturbo sa religious freedom, that is malaking damage yan. So they can be liable for damages. And kung may sabuatan sila sa kapulisan sa paggulo sa atin, they can also be an accomplice to the crime. So pwede silang mahagi pala kung kasi nagmumula doon merong laging katawag siya during sa unang mga araw. So pag magdemanda tayo sa mga kapulisan, kung idemanda yung mga kapulisan sa ginagawa nila, yung sinisipa nila, yung pagbababoy nila sa religious freedom ng KOJC, so yung mga informant nila ng mga peke can be considered as an accomplice. So, pwede siya masama sa demanda. How about dito po sa yung sinasabi ni Torre na hindi ito yung proper forum para sa debate. So, kumbaga, kini-question yung legalidad, yung procedure ng mismong pag-implement ng arrest warrant, tapos binabanggit lang ni Torre na hindi ito yung proper forum. Nandyan na yung damage. May iwasan pa ba itong mga ganito? Kasi pwedeng gawin din ito ng ibang mga pulis wag ka nang mag-question. Kung meron kang question, doon sa proper forum. Pero gagawin na yung lahat ng gustong gawin ng mismong otoridad. Yun naman talaga yung panghahawakan ng may-ari mismo ng bahay na walang maaring masamang mangyari. Pero sasabihin ng otoridad na hindi ito yung proper forum para sa pagdedebate. Maaari ba nating maiwasan ito or may malinaw na polisiya patakaran ukol dito, attorney? That's why this is my humble opinion na dapat may jurisprudence na to educate yung mga kapulisan natin. Ano ba talaga ang limitasyon ng kapulisan? Kasi yung nakita natin sa video na parang kabayo na si General Torre, parang gano'n, parang close-minded. Ang gusto talaga niya pumasok, hindi na siya nakinig sa mga pinagsasabi ng mga lawyers, hindi na siya nakinig kasi nga sundin talaga nila anong dapat sundin. Kasi may instruction nga sa kanya, may pressure on his part. So in that case, as a police officer, kailangan kasi you should be the protector of human rights. You should be the implementer of the law. So in this case, obligasyon siya. Si General Torre may moral obligation na makinig sa mga lawyers na nakiusap na dapat sundin ang batas. He has a moral obligation to do that. Lalo na that he is a public officer and a government employee or official. So, yung nangyari na bawal ang debate dito, hindi naman nakipag-debate si lawyer yun, si Attorney Torre yata yun, hindi naman nakipag-debate. Kung hindi, nag-explain lang niya ano ang nakalagay sa batas na dapat sundin. But in this case, parang kabayo na kasi ito si General Torre, hindi na nakikinig so as a government official or employee, may moral obligation siya na makinig ano ba talaga ang other side of the law. So, hindi niya ginagawa yun. So, that is a possible evidence that he is already acted in bad faith and may criminal intent na talaga siya na lusubin ang property ng KOJC. And dito naman po sa pagpapasuot ng mga uniforme, marami din po ba kayong nakikita na mahahagip dito ng mga individual official? Kasi meron talaga kami napapansin na hindi talaga mga pulis. Medyo lousy pag naglakad. May kita mo, mayroong mga matatanda. Yung iba parang bata. Tapos yung sinasabi ni Torre na sagot ko lahat ito, pwede ba yun? Na siya lang ang or marami na opisyal ng PNP ang maaring mapanagot dito, attorney? Number one, si Torre, talaga masama sa demanda yan. But yung iba na kasabwat sa mga plano na pasuotin ng isang private individual na isang police uniform, so pwede rin masama sa demanda. Kasama lang yung mga ginamit nila ng mga minors, mga construction worker, mga panday, mga kabataan, mga minor man na nagsuot ng mga PNP uniform
pwede sila manibanda kasi that is a usurpation of authority. Usurpation of authority under the revised penal code, and nakalagay kasi sa ating batas about sa PNP code na only the legitimate members ng mga kapulisan ang pwedeng magsuot. In fact, kung mag-uniform ka nga ng military, bawal din yan except if you are a reservist. That's why naging malaking issue yan sa yung mga movies. That's why yung mga movies ngayon, mga teleserye, wala nakalagay PNP na, may ibang pangalan na. Anti-Crime Commission, parang gano'n ang nakalagay. Kasi nga, bawal talaga yan na gamitin ang isang police uniform, isang military uniform na hindi ka authorized to do that. Yung mismong civilian, maaari din makasuhan? Yes, kasama ang civilian. Yung civilian pwede makasuhan at saka yung nag-order sa kanya, pwede makasuhan. Kasi that is illegal and in violation yan sa policy ng ating government na only the legitimate members ng PNP ang authorized na magsuot ng PNP uniforms. May napansin po ako dun sa pag-search nila, attorney, na tinitingnan nila yung mga specification mismo ng mga gamit. Sabi ko nga, sa isip ko, tao yung hinahanap nila. Bakit pinipicturan, binibidyohan nila yung mga specification, lalo na dun sa Kingdom area, yung mga mechanical, sa mechanical area, yung mga dambuhalang, mga equipments doon. Doon na sila nakatutok sa pag-ano ng mga ano. Ano ba ito? Mayroon bang paglabag din dito sa ano? Nakikita kayo mga paglabag. Halimbawa, kagaya niyan, pinipicturan lang. Di ko lang alam kasi tao yung hinahanap nila eh. Okay. Ang sabi ng batas, pag may warrant of arrest ka lang, you can also do search. But the search should be incidental to the arrest. Ang ibig sabihin ng search should be incidental to the arrest pursuant to the search warrant or pursuant to the warrant of arrest. Ang ibig sabihin doon, arrest muna bago search. Hindi pwede baliktad. Hindi pwede search muna bago arresto. Kasi very clear ang batas. Pag may arresto ng tao, pwede ka mag-search. But yung search should be incidental to the lawful arrest. Kailangan muna ang arresto bago ang search. Hindi pwede babaliktad yan. May Supreme Court jurisprudence about dyan, Anmar, na kailangan talaga arresto muna bago ang search. But in this case, illegal naman yung ginagawa nila. Nag-picture-picture sila, nag-video-video sila sa isang private property, and that is in violation to data privacy law. So pwedeng makasuhan din pala sila nito. Lahat ng mga nila. Kasi parang naging fishing expedition. Di ko lang alam kung ano bang plano nila dito. Parang ibibenta ba nila ito? Kung ano ba ang kanilang plano ukol dito? So ang daming abogado ng kailangan ng KOJC. Maybe yung mga law graduates ng JMC can be a volunteer lawyer. I can also be a volunteer lawyer sa KOJC para mag-file ng kaso laban sa yung mga pang-abuso ng mga kapulisan sa mga brothers and sisters natin sa KOJC. Ayan, attorney, nako, ang mga kapulisan natin, yung mga kababayan natin nawawalan na ng tiwala sa mga kapulisan. Kayo rin ba? Ano bang dating sa inyo sa mga nangyayari ngayon sa mga kapulisan sa ilalim ng Marcos administration? Sana nga mabago yung imahe kasi binibuild kasi yung image ng mga kapulisan headed by then PNP Chief Bato de la Rosa and of course our former President Rodrigo Duterte na na-establish talaga yung respeto ng mga kapulisan at saka military. Ngayon na parang nawala ang respeto ng mga tao sa mga police officers, lalo na ang PNP. AFP walang problema sila, ang respeto na dyan pa rin, but with respect sa mga PNP, nawala talaga ang respeto ng mga taong bayan. Hindi lang ang mga members ng KOJC, but in fact, outside the membership ng KOJC, nawala talaga ang respeto nila sa PNP. And I'm hoping na sana ibalik nila ang respeto at tiwala ng taong bayan sa kanila. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon. Mabuhay po kayo. Ingat po. Thank you, Admar and Jade, and sa lahat po ng mga followers ng SMNI and mga brothers and sisters natin sa Kingdom of Jesus Christ. Laban lang po tayo. I'm sure justice will prevail. Mga kababayan, si Attorney Mark
Tolentino, ating nakasama po ngayong umaga dito sa ating programa. Bago lang tayo magtapos, mga kapartners, mga kababayan, babasahin lang po natin itong Thanksgiving message ni Pastor Apollo C. Quiboloy para sa ating lahat. Ito po ang kanyang sinasabi. My heartfelt gratitude flows to everyone who supported the kingdom of Jesus Christ worldwide. To the Kingdom community, full-time miracle workers, and Kingdom miracle members, your unwavering commitment and resilience in safeguarding the kingdom have not gone unnoticed. The Almighty Father has witnessed your enduring obedience to the Word of God, even amidst intense pressure. To our esteemed lawyers, Attorney Israelito Torion, Attorney Daina Tolentino Fuentes, and Attorney Adam Jambangan, and to all their associates, and to the in-house Kingdom legal counsels, your legal expertise and dedication to the ministry have been invaluable. To the dedicated vloggers, especially the Banateros, who stood by us at the compound, Boss Dada, Master Judea, Banat Bay, Jay Guevara, Coach Oli, Dan Chan, and Pambansang Loyal, you have been pillars of strength. Brother Eric, Doc Lorraine, and Mr. Jay Sonza, the Father will bless you for standing with us in this critical time. And to all our supporters around the globe, your donations, prayers, and heartfelt sympathy have touched our hearts deeply. Looking forward to seeing you all soon for a blessed fellowship. With my sincerest gratitude, Pastor Apollo C. Quiboloy. See you soon po, Pastor, and we love you as well. Yan po, mga kababayan, ang mensahe ni Pastor Apollo C. Quiboloy. So that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, News ko po RD. Please like and share, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.